Sulit nga ba ang panibagong Honor 600 para sa kanyang presyo at sa mga updates and upgrades niya? Tara, try natin to. So about a year ago, na-release ng Honor ang Honor 400 and one of the best-selling phones nila ito. Pero ngayong taon, kamusta nga ba yung Honor 600 given na ang dami nagmamahalan natapatan ba nila to ng mga sulit na features na talaga nga namang magagamit natin? Syempre lahat yan ipag-usapan natin dito sa video, pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos at kung sakali nakatulong to sa inyo, i-like at i-share nyo na rin. For now, simulan muna natin by unboxing the Honor 600. Looking at the box of this phone, meron tayong slight change na nakuha. Makita nyo yung washed out ng malaking 600 dito sa box ng phone na to. Tapos kapag tinanggal nyo ang kanyang cover, naglalaman nito ng kanyang mga documents, jelly case, SIM ejector tool, and then ang Honor 600 unit covered in protective plastic, and then ang kanyang charging cable at saka charger. Again, for this phone, wala kayong makuha na wired earphones. Also, para sa karamihan na nire-release ng mga Android phones, pre-installed na ang kanilang mga screen protector. Moving on, dito tayo sa design ng Honor 600. And looking at the design of this phone, for sure, masasabi nyo na medyo pamilyar ang itsura niyan. Huwag na tayong maglokohan, mukhang may pinagbasehan ng Honor sa design ng kanilang Honor 600. Yan na lang para sa akin, depende sa inyo kung gusto nyo ba ang move na to ng Honor or medyo hindi nyo nagustuhan na may kamukha ang design ng phone na to. Texture-wise naman, dito sa likuran, gumagamit siya ng matte texture dito, tapos parang meron kayong aluminum na glass panel para doon sa area ng kanyang camera. Available siya in 3 different colors, yung color black, golden white, at saka yung meron ako which is the color orange. Personally, mas gusto ko yung itsura ng golden white para lang masyadong pale yung pagka-orange nila. Ang sa akin lang kung mag-orange kayo, dati yung vibrant orange na talaga. Pero syempre, kanya-kanya naman tayo ng preference pagdating sa design ng phone. Form factor wise, kahit ibang-iba yung design niya compared to last year's model, hindi naman gaano nagkaiba yung kanilang dimensions. Same yung length, same yung width, pero mas makapal na ng konti ang Honor 600 and wala naman gaano changes pagdating sa weight nito. Shape wise naman, almost similar sila. Mas matindi lang yung curvature dito sa corners ng Honor 600 na, ewan ko, pagdating sa akin, mas comfy lang kapag hawak mo siya ng paganito. Gumagamit ng composite fiber material yung likuran ng phone na to. Hindi nila in-specify kung fiberglass talaga ito, pero I guess medyo malapit sa ganung area yung likuran ng phone. Sa gilid niya, gumagamit naman siya ng tinatawag nila na matte metal frame. So, dahil nga ito yung dineclare nila, I assume na hindi aluminum material o kaya titanium yung ginamit nila sa sides ng phone na to, pero bakal pa rin ito nonetheless. Ngayon sa durability or certifications naman ng phone na to, syempre with Honor, meron siyang SGS certification pagdating sa drop at saka crush resistance, and then meron tayong IP68, 69 at saka 69K rating on this phone. Ibig sabihin lang na to, mas panatag kayo when using this phone outside, outdoors, or medyo harabas talaga kayong gumamit ng inyong mga phone. Moving on, dito naman sa sides ng phone na to, nasa right side ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, tapos yung bago na tinatawag nila na AI button na mamaya pag-uusapan natin. Dito naman nasa taas ang kanyang mga speaker grills, sa baba another set of speaker grills, charging port at saka SIM card tray. Dual SIM compatible ang phone na to at saka eSIM compatible na rin. However, max of 1 eSIM lang yung kaya niyang i-accommodate. So, depende na lang kung ano yung kailangan nyong gamitin. For the display, meron siyang slightly bigger na display at 6.57 inches. And of course, hindi rin magpapatalo yung mga specs niya. AMOLED pa rin yung display, mataas yung refresh rate, mataas yung resolution, and an even higher peak brightness for this phone. So, hindi kayo mahihirapan na gamitin siya under direct sunlight. And of course, pagdating sa Honor, marami rin mga features or certifications ang kanyang screen para talaga magbigay sa inyo ng premium experience na slightly more affordable doon sa ibang mga phones ngayon. For the audio naman of this phone, yung nagustuhan ko nga nakalabas yung ditong isang speakers niya. Ngayon upon testing, umaabot siya ng up to 200% volume na malakas nga naman for a phone. Not the loudest phone, pero mas malakas doon sa iba. Ang problema ko lang kapag tinataas nyo ng 200% volume noticeably bumababa yung quality ng kanyang speakers.
So if ever na mas gusto niyo yung better sound quality, medyo mag-stick lang tayo sa 100% pababa. For the battery naman, itinaas din yan ng Honor 600 kasi meron siyang mas malaking 7,000 mAh battery capacity on this phone. And upon testing, nakapagbigay siya ng ngayon 2026 average or above average results. Ang dami lang kasi talagang phones na ito yung pinocus this year. Pataasan sila ng battery at pahabaan ng battery life. So, sumama lang talaga yung Honor 600 sa trend na to. Hindi nga lang siya nagtaas ng kanyang 80-watt supercharge. So, inaabot ng 1 hour and 30 minutes to fully charge this phone. Hindi naman deal breaker yung ganito sa akin, pero take note na lang talaga kapag bibili kayo ng Honor 600. Additional charging features niya, meron siyang 27-watt na reverse wired charging and then also smart charging for this phone para mas ma-preserve nyo yung kanyang battery health. Moving on naman, yung isa sa mga priority natin is ang kanyang camera performance. For this phone, however, wala tayong gaanong upgrades na nakuha pagdating sa kanyang hardware. 200 megapixel main camera, 12 megapixel ultra-wide lens, at saka 50 megapixel na selfie camera. However, I think na-improve nila to by optimizing yung software at post-processing ng mga photos nila kasi para sa akin, mas maganda lang yung details na nakuha ko. With the main camera, andyan yung mga colors natin, albeit medyo may pagka-dark or contrasty yung mga photos na lumalabas. Hindi naman bago to for some phones na encounter ko rin to, so kanya-kanyang timpla lang talaga yan kung gusto nyo or hindi yung color output niya. Ngayon, sa ultra-wide lens naman, natuwa lang ako na wala gaanong compromise pagdating sa color niya comparing to the main camera. Nga lang, papapansin nyo na pag nag-zoom in lang talaga kayo, magkakaroon lang ng onting softness or pixelation sa inyong mga photos given na 12 megapixel ultra-wide lens lang siya. Zooming in naman, meron siyang preset ng 2x zoom at saka 4x zoom and maganda naman yung results na nakuha ko dito. Medyo nagbabago nga lang yung color output niya when zooming in. Minsan, mas nababawasan ng contrast, minsan naman mas tumataas yung contrast. So, medyo hit or miss lang ako pagdating sa colors ng kanyang mga zoom photos. Nonetheless naman, para sa akin yung sharpness and yung detail nakaka-capture pa rin ng Honor 600. Low light situations naman hindi magiging issue sa inyo, especially if yung main camera ang gagamitin nyo. For ultra-wide, I do suggest gamitin nyo yung kanyang night mode para lang mas ma-improve lalo ang kanyang mga output. May tendency pa rin na maging madilim or mas mataas yung contrast ng kanyang mga photos, so make sure nyo na lang na maganda ang lighting situation when taking photos. Ngayon, with selfies naman, para sa akin, mas leaning towards realistic outputs yung nabibigay ng Honor 600. Before kasi yung mga nare-review kong phone, ang binibigay nila yung parang mga very blooming talaga yung itsura ko. Pero for this phone, mas closer to reality para sa akin yung photos na nabibigay niya. Pero, ayun, enhance pa rin naman para medyo blooming katingnan. Para i-improve pa yung mga photos nyo, meron silang tinatawag na magic pose para i-guide kayo o bigyan kayo ng inspiration kung ano ba yung magagandang photos based on sa subjects and setting na nakita niya sa kanyang camera. Finally, with videos naman, capable siya of shooting 4K at 30 FPS. At para sa akin, okay lang naman yung quality niya. Nothing revolutionary for a phone at this price. Madami kasi talaga mga phones na naglalabasan ngayon na may magagandang camera at video capabilities. Overall, pagdating sa camera performance ng Honor 600, meron tayong minor improvements pagdating sa post-processing, pero para sa akin lang, sana nakapagdagdag sila ng telephoto lens or better ultra-wide lens para lang mas flexible yung camera performance niya ngayon taon. Ngayon naman, dito tayo sa chipset performance. And with this phone, gumagamit siya ng Snapdragon 7 Gen 4 na chipset. Upon testing, meron tayong significant upgrade. Mas malakas siya ng around 20% comparing to last year's chipset. So kung medyo nag-hold off kayo sa Honor 400 or yung mga predecessors niya, syempre, mas malakas ang performance na mabibigay nito. Gaming on this phone, na-enjoy ko naman at saka matataas yung settings na nakuha ko while gaming. So, syempre, Mobile Legends, enjoy na enjoy talaga ako maglaro dito sa phone na to. Even yung mga games like Call of Duty, very smooth yung aking experience at nakamax pa yung settings ko in some areas. For games like Genshin Impact, kaya pa rin niya ma-run or ma-play in medium settings sa Genshin Impact. Ngayon, for a phone at this price, not the fastest phone around, pero para sa akin, enough pa rin naman yung performance na nabibigay ng Honor 600 sa atin. Nagre-run siya on Magic OS X na merong 6 years of security updates at saka software updates. So talagang gusto lang sabihin ni Honor sa inyo na pangmatagalan ang kanilang mga phone. Of course, 5G compatible na ang phone na to. Meron siyang Wi-Fi 7 compatibility, Bluetooth 5.4 at saka NFC feature na rin.
However, yung isa sa panlaban talaga ng Honor ay yung dami lang din ng AI features na siniksik nila on this phone. Unahin na lang natin doon sa mga typical na na-encounter natin, yung mga Gemini features katulad ng Circle to Search, as well as yung mga AI features na usually na-encounter natin sa mga phones ngayon 2026. Yung mga AI Translate, AI Subtitles, Call Translation, ito yung mga madalas nating na-encounter. Pero yung other AI features pa na quite unique to the Honor 600, syempre yung kanilang Image to Video 2.0. Sila isa sa mga pinaka nagpauso talaga na from picture, gagawin yung video, pero this time, pwede na kayong magdagdag ng mga prompt para mas makuha nyo yung desired outcome ninyo. So natuwa lang ako sa update na to as well as yung mga outputs niya kasi para saan mas malinaw at mas realistic lang and mas usable yung mga clips na kaya nyong gawin using the Image to Video 2.0. If sakali naman na nandoon kayo sa Huawei o kaya Honor ecosystem, meron sila yung tinatawag nila na AI memories na kung sakaling meron kayong binabrowse dito sa phone nyo, with a simple 3-finger swipe, kaya nyo kagad mas-send or malipat yung mga details nung binabrowse nyo sa inyong phone to connected devices. Ngayon, para naman mapadala yung AI photo editing nyo, meron sila yung tinatawag na AI Photos Agent na basically dito na nakakonsolidate lahat talaga ng mga editing features na hindi lang para dun sa mga photos taken with this camera, pero other photos as well. So, pwede kayong mag-download ng photo, mag-upload ng photo sa phone nyo, tapos ilagay nyo lang sa AI Photos Agent para ma-edit nyo na. Ngayon, itong mga features na to, mas madali nyo na ma-access gamit ang kanilang tinatawag na AI button. So, yung AI button nakalagay dito sa right side ng phone na to. Sa baba lang siya nitong lock button, parang sa lower right part ng inyong phone. At ito ay customizable, pwedeng 1 press, 2 presses, at saka long press na mapipili nyo yung gagawin niya. Most of the features or shortcuts na gagawin niya ay yung mga AI features. However, easy access din to some apps on this phone. Ngayon, ito na lahat ng features ng phone na to. At sa lahat ng ginawa ng Honor with this phone, kamusta nga ba ang presyo niya? Nagkakahalaga ang Honor 600 ng 28,990 pesos. A lot higher compared to its predecessor. Pero if bibili nyo during the pre-order period, kaya nyo siya makuha for only 25,990 pesos. At sa laga nito, kamusta nga ba ang phone na to? So obviously, hindi exempted ang Honor 600 para sa mga phone na nagtaas ng presyo ngayong 2026. Para sa akin, medyo mahihirapan lang ang Honor with the Honor 600 given na ang kadalasan kasing in-offer nila premium affordable phones kung saan nakilala sila pagdating sa kanilang mga premium affordable phones. Yes, nagmahalan din yung ibang mga phone pero tinapatan din nila ng kani-kanilang mga features. So depende na lang to kung yung mga features ba na binanggit ko about the Honor 600 yung mga bagay na importante sa inyo. Katulad na lang ng kanyang mas mataas na battery life, yung existence ng kanyang AI button, at saka yung mga AI features na kasama ng phone na to. Syempre, hindi pwedeng banggitin yung tibay talaga ng mga Honor phone. And ewan ko, marami din talaga nagko-comment na sinasabi nila matibay talaga at matagal yung mga Honor phone sa kanila. Provided din naman talaga na hindi nyo sinadyang ibato talaga yung phone nyo. Pero ayun, tried and tested naman yung tibay ng mga Honor phones. Syempre, mas bumilis din siya with the Snapdragon 7 Gen 4 chipset and yung sandamukal na AI features on this phone. Para sa akin, kung nalagyan lang nila ng telephoto lens ang phone na to, talaga nga namang mas magiging sulit pa ang Honor 600. So quite a struggle talaga tayo pagdating sa mga phone ngayon 2026 dahil nagtataasan ng presyo, pero fortunately naman, tinatapatin nila ng mga kani-kanilang upgrades katulad na lang dito sa Honor 600. Para sa akin, isang well-balanced phone ngayon 2026. Para sa akin, naghanap ka ng matibay, well-balanced, mahabang battery life na Android phone ngayon 2026, definitely still a great choice for you. Kung sakaling interesado ka sa Honor 600 or doon sa mas malakas na Honor 600 Pro, lahat yan ay available syempre sa YouTube Shopping. I-click nyo na lang yung images dito sa baba. Syempre, kung orderin nyo yan during the pre-order period nila, meron pa rin kayong mga perks at saka discounts na makuha, making your Honor 600 more sulit. Oh, ang konyo ba? Konyo ata na. Anyway, yun na masabi ko about the Honor 600. Hopefully naman nakatulong tong video na to para malaman nyo kung ito nga ba yung phone na dapat nyong kunin ngayong 2026. Again, kung sakaling nakatulong sa inyo ang video na to, syempre huwag nyong kakalimutan mag-subscribe by clicking the subscribe button below at hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa masusunod na videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!
nagustuhan nyo ba ang video ko, i-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.